Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naglipa na sa social media ang iba't ibang tips, hacks at trending advice lalo na sa diets na pwedeng gawin upang maabot ang ating #health goals. Ang payo nga ng ilan, mag-intermittent fasting ka. Huwag kumain ng kanin para pumayat o kaya mag-supplements na lang na pwedeng mabili kung saan-saan. Pero ang malaking tanong, alin nga ba rito ang totoo, base sa eksperto at healthy pero budget friendly? Yan ang tanong na marami na sasagutin at aalamin natin. Kaya naman ngayong linggo sa Expert's Opinion, tatalakayin natin ang iba't ibang paraan sa pagpili ng tama at angkop na diet para sa atin. Sa episode natin ngayong araw, makakasama natin si Miss Alisa Maningas, isang registered nutritionist dietitian ng Asian Hospital and Medical Center upang bigyan tayo ng tips sa ating health journey sa pagda-diet pero budget friendly. Miss Alisa, welcome po sa Expert's Opinion. Magandang umaga po. Okay, good morning po sir. Magandang umaga po sa atin lahat. Miss Alisa, uso na naman po at marami na naman pong nagbibigay ng kung ano-anong healthy eating and diet tips sa social media. Pero marami pa rin po kasi yung mga nangangamba at hindi sigurado kung safe ba and fit ba ito sa kanila. Miss Alisa, siguro unahin muna natin sa kung ano po ba talaga o para saan itong diet na tinatawag. Okay, so ayan nga, madami tayong nakikita na diet online or even in social media, no? So most of them fina-follow 'yon. Ano po ba muna yung diet? So yung diet kasi dito nakakapaloob natin yung mga pagkain. So meron tayong carbohydrates, yung proteins natin, yung fats. So there's no such thing na pagkain na kompleto na lahat ng nutrisyon. So kailangan talaga balanse, tama at sapat yung nakakain natin araw-araw para masuportahan yung kailangan nating nutrisyon sa pang-araw-araw nating gawain. Miss Alisa, gaano ba ito kahalagang pagda-diet na to? At sino-sino ba yung mga dapat na o dapat lang na mag-undergo sa diet? Actually, yung term kasi na diet, no, it defines kasi kung ano ba yung sapat na kinakain natin. So, majority misconception kasi ng lahat na pag sinabing dieting is about yung pagre-reduce ba ng timbang. Pero technically, diet is about healthy eating. So, ano po ba, paano natin masusundan yung healthy eating, no? So, dito nakapaloob yung sapat na nutrisyon, sapat na pagkain, at ang kapartner nito is tamang ehersisyo. So, lahat dapat tayo nagfa-follow po ng healthy diet, no? Hindi lang itong specific group na to ang mag-follow, lahat po dapat. So, para maging sustainable yung ating pagkain and also yung ating physical activity din. Nabanggit nyo, Miss Alisa, yung nutrition. Ano naman po ba yung kaibahan nito sa diet? Kasi yung iba parang na pag-uugnay itong dalawang to. Ano po ba yung pagkakaiba nila? Okay, so yung nutrition kasi, yun, actually defined to as about consuming and absorbing yung nutrient content ng food na kinakain natin. In terms of the diet, yung diet, ito yung pagkain mismo kung ano yung kinakain natin. So, the importance of this, the nutrition itself, so kailangan meron tayong adequate nutrition, sapat na nutrition pang araw-araw. So, makukuha nga po natin ito sa pag-consume, sa pagkakaroon ng healthy diet. So, para ma-attain yun, magkaroon ng adequate nutrition, balance dapat. So, sa ating plato, dapat nakakapaloob ito ng carbohydrates. So, nakukuha natin yan sa ating mga kanin, sa yung breads po natin, and also yung protein. So, saan natin siya makukuha? Ideally, dapat sa lean meat natin, fish, and then yung other plant-based protein na maaari nating pagkuhanan po ng protina, and then also yung healthy fats po. And then, don't forget yung macronutrients natin. Ito ay makukuha natin sa gulay at also yung prutas natin. Miss Alisa, nabanggit nyo nga po yung mga nutrients na kailangan nating makuha sa isang araw. Pero ano po ba yung tamang meal proportions? For example, sa umaga, tanghalian, and of course sa hapunan. Ano po ba yung dapat o sapat? Okay, so in terms of the portion sizes po, no,
ito po kasi ay ginagawa natin individualized dapat. So, the portion sizes that is appropriate o yung tama sa akin ay maaaring hindi tama sa iba. So, kaya ito ay maaaring dapat talaga kumonsulta tayo sa professional, no? Pero para mabigyan lang natin ng guide lang kung ano ba yung dapat laman ng plato natin. So, we have the several portion sizes po, no, na pwede natin gamitin. We can do the pinggang Pinoy, so common. So we are using that in the Philippines, but there are also the my plate. So in terms of the plato, so imagine you have a plate. Half of the plate, sa kalahati ng pinggan, it should contains yung fruits and vegetables. So, yun yung makukuha natin, which is the micronutrients, yung makukuha natin dyan. And then yung the rest, that should contain the carbohydrates and also yung lean protein natin, yung mga meat natin, lean na protina. Ay, napag-usapan natin yung meal proportions. Yung oras naman po ba, Miss Alisa? Ano po ba yung tama? Kasi yung iba, napapansin natin, pinagsasabay na po minsan yung breakfast and lunch na tinatawag na brunch. Ano po ba yung dapat na iti-take natin ng oras? Okay, so ideally talaga, no, we should eat po 3 meals a day, and we should also have snack in between those meals. Pero majority sa ating mga Pinoy, no, kasi busy sa work, nag-skip tayo usually breakfast, no? So ayun nga, nabanggit mo nga po, sir, no, na brunch, tinatawag natin na brunch. Pero there are studies po na nag-prove na skipping meals can lead to weight gain pa. So kahit nag-skip tayo ng meals, mas nakakapagpataba pa ito sa atin. So ideally, kailangan talaga natin kumain po ng breakfast. So it depends po sa routine mo, no? For example, 8 a.m. pwedeng kumain ka na ng umagahan mo, tapos sa tanghali, usually 12 po yan, and then sa gabi, so ayan, ideally 7 or 8, no? Kasi beyond that, we don't really advise na to eat a lot more food pa kasi tutulog ka na. So kasi kapag pumadami tayong kinain pa sa gabi, it can lead to indigestion pa po. Oo nga, kasi wala nang oras na para matunawan kapag late na rin, no? Late na rin sa gabi na kumakain. Miss Alisa, nabanggit nga natin kanina yung napakaraming guide online na sinusunod ng mga Pinoy, yung mga tips o paraan na hindi sila sure. Pero pwede niyo po ba kami bigyan ng ilan lang po sa mga karaniwang diet na sinusunod dito sa Pilipinas? So madami, no, at magbigay tayo example, no. So most of the time ang pina-follow kasi nila ang pinaka-common, no, ketogenic diet, crash diet, OMAD diet. So yung mga nabanggit ko na klase ng diet na yan ay considered as fad diet. So yung fad diet kasi, it promotes or it guarantees a quick result without exerting effort. So it promises you na papayat ka within 3 days, ganyan. So ideally dapat we should follow a balanced diet, no? So, paano ba nga yun magkakaroon? Individualized talaga dapat yung diet na fina-follow natin. Kasi, there are other factors to consider bago tayo mag-follow ng isang diet po, no? Yun nga po, sa healthy individuals, balanced diet. Pero paano kapag meron tayong comorbidities or existing diseases po, no? We should consider that before following a specific diet. Nabanggit nyo nga, Miss Alisa, kanina yung ketogenic diet, crash diet. Siguro simulan muna natin sa ketogenic. Ano po ba to at para kanino lang ba ito pwede? Okay, so yung ketogenic diet kasi, no, yun nga, isa siya sa fad diet. So, balik tayo dun sa my plate natin, no, yung na-discuss ko kanina. So, yung my plate, half of the plate, kalahati ng plato should contains yung mga fruits and vegetables. Pero, dito sa ketogenic diet, binabaliktad natin. Sa kalahati ng plato, contains yung mga fats, yung mga matataba, yung proteins also pinapalitan. So etong diet na to, ginagawa kasi nila for weight loss, pero ideally kasi you really need carbs po sa diet mo, no, lalo na sa metabolism. Etong ketogenic diet, ideally kasi applicable lang po siya sa mga patients natin who are may disease condition po like epilepsy, no? Kasi in other cases po kasi the energy that they are containing po, no, yung pinagkukuhanan nila ng enerhiya ay galing dapat sa mga fat po. Pero in terms of unhealthy individuals, ang main source of energy natin is carbohydrates, which is dapat yun po yung fina-follow natin. Pero ito naman po, Miss Alisa, yung crash diet,
ito medyo karaniwan to sa lahat na parang medyo pamilyar na marinig natin online na kung sino-sino na lang daw yung nagka-crash diet. Pero may nagsasabi daw na delikado ito. Bakit po ba, Miss Alisa? Yes, no? Oo, yung crash diet yan, sobrang common din po yan, nakikita natin online, and then some ina-advise pa na gawin, no? So, pero yung crash diet kasi, define muna natin kung ano yung crash diet. So, ito yung type ng diet na drastically binababaan yung intake. So, some of them, intake lang 800 calories or even lower pa, mas mababa pa doon. So, ito ay madaming adverse effect kapag nag-follow ka nito kasi pag nag-crash diet ka, majority kasi, dinidecrease mo yung calorie intake mo, and then nagtatanggal ka ng food group, so parang nag-focus ka lang sa isang food group. So gaya nga ng sabi ko kanina, dapat balance, pero dito sa crash diet it can leads to micronutrient deficiencies, no? Kasi nagfo-focus ka lang sa isang food group. For example, tinanggal mo yung carbohydrates, tinanggal mo yung protein, nag-focus ka lang sa sa fats. Sana natin kukunin yung mga nutrients na kailangan natin dun sa ibang pagkain. Kasi nga po, there's no such thing or there's no such food that contains all of the nutrients that we need. Miss Alisa, meron din ng mga nag-intermittent fasting or intermittent ba? Fasting at 1 meal a day o OMAD. Totoo po bang nakakatulong ito sa pampapayat o ligtas po ba to? Kasi alam ko kapag nagpalipas ng gutom or isang kain lang, yung karaniwang nagiging condition dyan, ulcer ang nararanasan ng iba. So, yun po, no, intermittent fasting and OMAD dieting is also considered nga as fad diet. So, itong, yun nga, yung OMAD muna tayo, sir, no? So, sa OMAD natin, ito, 1 meal a day. So, ang tagal mong fasted. So, sabihin natin, 23 hours kang hindi kumain. And then, wala silang restriction talaga sa kinakain. So, kapag may time na dun lang sila kakain, kinakain talaga ni lahat ng pagkain na gusto nila. Pero, there are adverse effects kasi din if you are follow this kind of diet. Una, it can lead to binge eating. So, kapag totally nag-stop ka na, yes, it can provide you weight loss, pero magkakaroon kasi tayo ng yo-yo effect. There are a lot of studies proving na kapag nag-follow ka ng diet na to, and kapag tinigil mo, it will babalik lang din yung dati mong timbang, or even worse, mas bibigat ka pa kasi it can lead to binge eating nga. So kasi na-deprive ka, so ang tagal nung span or nung time na hindi ka kumain. So actually it affects also your mental health then, and it can also develop different kind of eating disorders. So in terms of the intermittent fasting, actually medyo similar siya, pero I think mas maikli lang yung time na magfa-fast ka compared dun sa OMAD diet. Pero yun nga, it's considered as fad diet, so it only guarantees lang na quick result without exerting much effort. So kasi kapag po tayo kung gusto natin talaga ng tamang paraan ng pagbaba ng timbang o pagkakaroon ng weight loss, partner kasi yan. So we should not only focus sa diet alone, kailangan may physical activity din tayo kasi para maging long term yung effect ng pagpapapayat natin. Okay, so nabanggit mo nga, Miss Alisa, napakaraming pwedeng maging side effects ito kung sakaling hindi proper yung diet na ginagawa natin. Gaano ba kahalaga, Miss Alisa, na kumonsulta muna sa isang nutritionist o expert bago gumawa o sumunod sa isang diet? Ayun, mahalaga talaga na kumonsulta muna sa mga professional, no? Lalo na sa nutritionist, dietitian, kung regarding ito sa diet natin. Kasi kapag nag-follow lang tayo ng diet na nakita natin online, ayun ay hindi naman kasi probably applicable for you. Kaya kailangan natin individualized plan. So we do that, individualized plans. And then we consider kasi kung ano yung mga underlying causes or factors to consider when we are creating a meal plan for you. So for example, meron kang existing comorbidity. So yun nga yung mga nabanggit natin kanina, kung meron tayong PCOS or kaya other chronic diseases, and then ano po ba yung goal mo? Kasi yun, we should set goal. Ano ba yung priority mo for now, and then ano yung ba yung realistic na plan for you, and then doon natin gagawan ng meal plan. Kasi nga yung meal plan na para sa'yo, for example, yung ginawa ko, we do the nutritional assessment, might not be applicable for another patient. So, individualized talaga yung plan. Kasi it depends din po yan sa current weight mo and then yung height mo also.
Miss Alisa, bukod nga dun sa may mga existing health conditions, at saka aside din sa mga types of diet na nabanggit natin kanina na kailangan bantayan yung calorie intake, and of course yung consistency. Karamihan kasi sa atin niya, Miss Alisa, mga tight yung budget. Siyempre, gusto nila medyo pasok pa rin doon sa budgeting nila yung gagawin nilang diet. Meron po ba kayong maibibigay na effective diet or healthy meal na budget-friendly at madaling i-prepare lalo na po sa mga palagi din mga busy persons? Ayun nga. So, majority of my patients ganyan din, no? Naghahanap sila ng tips kung paano ba natin ma-achieve yung healthy diet. So, you should remember the 3 P's, 3 P, no? Una, plan. Kailangan natin magplano. Ano ba yung mga pagkain na kailangan natin kainin? So, after mo na kumonsulta sa professional kung ano ba yung kailangan mong pagkain araw-araw, so you should plan. Ilista natin kung ano yung mga kailangan nating pagkain. And then, look muna sa bahay kung ano ba yung presently available sa bahay natin. So, na-plan na natin kung ano yung kailangan nating bilhin. Sunod na P, purchase. So, kailangan natin bilhin, no? Bumili tayo. So, we should have the list of the food items na kailangan lang nating bilhin. Kasi, most of the time, yun nga, hindi natin nakikita kung ano lang talaga yung totally kailangan natin. So, it can lead to yung bili lang tayo ng bili. And then third, pangatlong P, prepare. So, you should prepare your own meal. So, we can do the meal prep po, no? So, most of the time, busy tayo sa work. So, we can do planning sa weekend. Naka-meal prep na tayo based on the plan that is given to you by a nutritionist dietitian. So, i-plan natin. So, nakaplano dapat po kung ano yung kakainin natin para ma-budget din natin. Makita natin kung ano ba yung totally kailangan lang talaga natin within the week or daily basis po na pagkain. So possible na pwedeng mag-base pa rin tayo sa pinggang Pinoy, pero piliin natin yung medyo low cost o medyo tipid. Tama po ba, Miss Alisa? Yes, po. Yan nga po. Kailangan lang natin, we have the guide po, and then there are a lot of alternatives naman, no? Or to buy yung mga food items po na makikita natin sa market or even in local market na natin pwedeng hanapin yung mga pagkain po na kailangan natin. Miss Alisa, bukod sa mga busy people, meron din kasi dito karaniwan na sa Pilipinas yung mga palaging puyat. Of course, siguro sa trabaho nila sa mga nasa BPO na rin, mga halimbawa niyan, ano ba yung mga essential na pagkain na pwede nilang isama sa kanilang meal sa isang araw? So, yun po, no, busy kasi nga because of the work, graveyard shift, ganyan. So, you should really incorporate, no, kahit na yung ready to go, dapat may option tayo na isipin natin ano ba yung content nung pagkain na binili natin. For example, sandwich ba yan? Ready to go, no, sandwich. Dapat, hindi lang siya plain sandwich, tinapay and then the meat itself. So, dapat meron tayong fiber content pa din, no? Sabihin natin may gulay yan, merong lettuce or tomato. Kailangan incorporated pa din po yung fiber dun sa meal na kinakain natin. Kahit ready to go siya. Kasi we can really take po yung food na higher sa fiber, no? Kasi it promotes good digestion din, and it also provides us micronutrients po na kailangan natin sa araw-araw. Ay, Miss Alisa, balikan lang po natin kanina yung nabanggit nating health conditions, no? Tulad po ng mga mayroong gout, PCOS, tsaka po kidney problems, ano po ba dapat yung gawin nila bago sila mag-undergo ng isang diet? Kasi alam naman po natin yung mga ganitong may health conditions, meron lang po silang specific na pagkain and mga pagkain din po na dapat iwasan. Okay. Ayun po, no? So, yung mga nabanggit mo nga, sir, na disease condition, mahalagang kumonsulta muna sa professional, lalo na sa nutritionist, kung regarding sa diet po yung kailangan nating i-modify, no? Kasi, for example, sa gout, meron kasing underlying causes. Paano pag hindi lang gout yung existing condition niya? So, meron pa siyang diabetes or hypertension. Hindi lang tayo nakafocus sa gout itself. Yung diet kasi natin, nakikita online, individualized po kasi talaga dapat. So, yun nga, yung diet na kailangan kay patient na may gout might be hindi applicable dun sa patient na walang gout. So, kailangan talaga consult tayo sa professional para mabigyan ng meal plan kung ano ba yung tamang portion, yung quality ng pagkain na kailangan niyang kainin araw-araw.
Pero bilang isang nutritionist, Miss Alisa, may mga misconceptions pa ba kayo na-encounter tungkol sa pagda-diet? Lalo na napakadaling access sa social media kung ano-ano po yung napapanood ng mga Pinoy. Meron pa ba kayo na-encounter na iba pang maling impormasyon tungkol dito sa diet? Actually, madami, no? Oo. Ang pinaka-common lang talaga nila is yung pag-follow nila ng fad dieting o OMAD and intermittent fasting. So, yun kasi, no, since madami na yung madami nagfa-follow and then madami nagsasabi online na okay siya, like nakakapagpapaya talaga siya, pero yun nga po, hindi kasi siya sustainable, so there are adverse effect talaga sa if you are following this kind of diet. So yun yung most of the time na na-encounter ko na akala nila is healthy yung following that kind of diet. Pero ang diet ba, Miss Alisa, ay para lang ba sa mga nagpapapayat o nagbabawas ng timbang? So, yung diet kasi nga po, sir, no, as na-mention natin kanina, diet is about what you eat. So, hindi lang siya nakafocus sa yung pagpapapayat. The meaning of diet is, ibig sabihin, kung ano yung kinakain mo. Hindi siya about weight loss. So, everyone or lahat tayo dapat balance po yung pagkain natin. We have the physical activity, proper yung ating sapat yung tulog natin, sapat din yung hydration o yung tubig natin, no, para maging sustainable or para ma-achieve natin yung healthy lifestyle. So hindi lang nakakapaloob yan sa diet alone, ka-partner po talaga yung physical activity, no. Kahit walking 30 minutes a day is enough po to supplement yung ating daily activities. Healthy lifestyle pa rin talaga, no, Miss Alisa. Pero ito, bukod sa food na pwede tayong maging wise sa pagbilhin, pag-intake, napakarami pa rin pong supplements po na naglipa na dyan sa kung ano-ano sa online. Lalo na po sa pagpapapayat, maraming health benefits. Ligtas po ba, Miss Alisa, na mag-intake ng kung ano-anong supplements? Kailangan ba to ng ating katawan? Okay. So, yun nga, madami tayong nakikita online or even sa social media about that supplementations, no? Pero ang mainam talaga na paraan ng pagpayat ay yung natural po, no? Yung sa pagmo-modify ng diet natin and pagkakaroon ng active lifestyle, physical activity. Kasi marami na ding studies po na lumabas na nagpatunay na itong supplementations na ito ay meron din pong masamang epekto sa pangkabuoang tao natin. Okay? And then, yun po, having a balanced diet talaga, tama at sapat na nutrisyon ang mainam na paraan para magpapayat tayo. And then, physical activity din talaga. Partner kasi talaga yan. Tulad nga rin ng mga sinasabi ng mga ibang gym coaches po, no, Miss Alisa, na parang kaakibat din ng pag-gym mo or pag-workout po, kailangan na sa pagkain. May sinasabi pa sila na dapat 70-30, 80-20, so dapat nakabase pa rin talaga sila sa food. So parang yan ang karaniwang sinasabi nila sa orientation pa lang sa simula. Totoo po ba ito, Miss Alisa? Ayun. So, yung 70-30 na yan, so, hindi ko alam kung saan nila nakuha yung reference nila for that. Pero as a practicing dietitian, no, we have comparative standards and then meron tayong evidence-based yung ginagamit nating pag-calculate ng calories ng mga patients natin. So, ideally individualized po talaga yan. So, kailangan kino-compute po yan individually. Hindi lang naka-standard na 70-30 yan. So, you should really consult po yung yung professionals natin regarding sa diet modifications. Pero ito, Miss Alisa, linawin lang natin, no? Ang pagiging sobrang healthy ba ay masama rin sa atin? O may pwede rin bang mangyari sa atin kung sobra-sobra naman tayong healthy? O paano po ba masasabi kung sobra na? Oo, yun. Yun nga, hindi natin kasi ma-identify paano ba natin masasabi na healthy, no? Kasi it depends on the quantity, gaano kadami yung kinakain mo, no? Paano ba natin masasabi? Kapag meron tayong meal plan or standardized meal pattern na fina-follow na appropriate lang sa'yo. So, for example, kasi in terms of the quality or quantity, no, sabihin natin, puro prutas lang yung kinakain niya, puro gulay lang yung kinakain niya.
yes, we can do a vegetarian diet po, no? Kasi meron naman tayong alternative protein sources na mapagkukuhanan sa vegetable mismo. So, healthy doesn't really define sa pagkain lang, no? Kasi ang ibig sabihin yan is overall well-being natin. Sa kasama dyan yung emotional and then mentally also, no? We should really follow lang a balanced diet po. It contains nga yung tamang portion ng carbohydrates, ng proteins, ng fats natin, and also the vegetables and fruits po for the micronutrients natin na kailangan. Okay, so Miss Alisa, mahalaga kasi ito dahil napakarami napakadali na ng access online. So baka meron kayong payo sa mga kabataan na ngayon exposed na po sa iba't ibang healthy trends online, kung paano nila mapapanatili ang kanilang healthy lifestyle po. Ayan nga, no. So madami nga tayo nakikita online kung ano ba yung example sa diet and then yung trends, no. Technically kasi when they say na healthy individuals, akala nila as in yung payat lang, ganyan. Pero being healthy kasi is overall well-being natin. Hindi lang sa appearance, hindi lang sa pagkain, overall health talaga dapat. So yung tips natin dyan, you should, hanggat bata pa, no, mahalin natin yung gulay tsaka prutas kasi kailangan talaga natin na, lalo na doon natin nakukuha yung mga micronutrients. Kahit na micro yan, madami pa sa atin na hindi nakukuha o hindi sapat yung nakukuhang micronutrients natin from the vegetables and fruit itself. So, kailangan hanggat maaga, we should following a balanced diet. Tama at sapat na nutrisyon, tamang portion, tamang quantity sa plato natin para maging sustainable tayo. And then in terms of the habang bata din, no, we should really start doing physical activity, no, kasi as we grow old, kumbaga parang binibuild na natin yung overall na katawan natin, our muscles, yung strength din natin. Okay, so hanggat maaga, simulan na natin. Siguro, Miss Alisa, tips na lang din o advice sa mga magulang, kasi nabanggit nyo nga dapat bata pa lang para mabawasan o mapapaba na rin natin yung concern dito sa bansa ng micronutrient deficiency, no, sa mga kabataan. Ano ba yung pwede nilang gawin o simulan sa tahanan pa lamang? Ayun. So, actually, no, since sa parents talaga natin nagsisimula, no, if they are the one preparing their food, maganda na nakikita na nila habang bata pa na kung anong kinakain mo na balanced diet is nakikita, kasi most of the time yung mga bata ginagaya lang, di ba, yung parents nila. So maganda na nakikita na sila, and then ang tips lang dyan, kailangan sa bahay sabay-sabay tayong kumain. Nakikita nila kung paano mo prepare yung food na kinakain mo kumbaga ito na din yung magsuserve as bonding time nilang family. And then, since nga po, sabay-sabay tayong kumakain, makikita na sapat yung kinakain po natin, no? And then, incorporate talaga natin yung gulay po sa meal. Every meal, especially yung prutas and then vegetables po. Thank you so much, Miss Alisa. Siguro huli na lang po, any message po sa public, sa lahat ng Pilipino ngayon na nakikinig, especially sa kahalagahan po ng tamang nutrisyon. And of course, sa mga gusto rin pong mag-kumonsulta sa isang nutritionist like you, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan? No? Sa nabanggit ko nga kanina, nutrition is about pagkakaroon ng sapat at o balanse na pagkain po sa pang-araw-araw. So, hindi ka lang magfo-focus sa diet alone, ka-partner nan is physical activity. Okay lang, yung tamang paggalaw. Dito nababase natin, we can do as a guide po yung Pinggang Pinoy, yung My Plate, pero para magkaroon tayo ng idea, so yung isang plato natin, it should contains po several foods o varied dapat yan, iba-iba, kasi wala pong pagkain na it compose all of the nutrients that we need. So dapat po varied talaga yung kinakain, and then in moderation. So actually wala naman po talagang bawal na pagkain, walang masamang pagkain actually, no. So in moderation, so dapat po sapat, konti lang, and then hindi madalas yung pagkain natin, varied talaga dapat. And then yun po, if you want to consume
consult with a nutritionist po, dietitian. You should really consult po. Lalo na kapag meron tayong underlying diseases and then yung concern talaga natin is about dieting. Ano ba yung goal natin? Weight loss, maintenance po sa pagkain natin, and then yung concern natin if meron tayong underlying diseases, chronic diseases. So you should really consult a nutritionist, dietitian regarding your food. And then if you want po to consult with us or especially a dietitian, you can call po here at Asian Hospital, no? Asian Hospital hotline po, you can call 8771-9000, and then follow our social media accounts po at Asian Hospital, and you can also send us email po sa infohub@asianhospital.com, or also visit our website po www.asianhospital.com. Ayan, thank you so much po Miss Alisa Maninga sa pagbibigay po sa amin ng tips sa healthy diet, pero swak na swak pa rin dapat sa budget, and of course, guide and things to remember na rin po sa tamang pagda-diet nating mga Pinoy. Once again, thank you so much po sa ating registered nutritionist dietitian ng Asian Hospital and Medical Center, Miss Alisa Maningas. Thank you so much po. Thank you po. Sa gitna na lahat ng ingay tungkol sa diet, weight loss at kung ano-ano pang health trends, ang dapat pa rin nating tandaan, ang kalusugan ay hindi minamadali, hindi instant at hindi porket trending, effective na. Ang tunay na malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang impormasyon at wastong desisyon natin sa pang-araw-araw. Kaya sa pagtatapos ng episode na ito, naway baon natin ang mga kaalaman na tumutugon hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa kalusugang pangkabuuan, isip, katawan at sa ating kalooban. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang mga eksperto dito lang sa Experts Opinion.